pa natin ng Tagay ng Rizal Recreation Center para po yung intensive na pag-aaral ay makuha po nila, masalo po nila at madala po dito sa church. And even some of the workers po ng Living Waters, pupunta ho sila dito para po magministeryo po sa atin. Na po. So kaya po sana ay pagdasal natin to at maiwan ho kayo mamaya. Okay po? Maiwan po para po sa ating pong pag-aaral ng recovery program ministry nito. At lahat ng tanong nyo, pwede nyo itanong mamaya ho sa kanila. Meron pong magmi-meeting po sa inyo. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin sa umaga pong ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pong biyaya, at salamat na dinala niyo po kami dito sa lugar pong ito. At salamat rin sa lahat ng mga nanonood ng panambahan pong ito, Lord. And Father, we continually recognize na hindi po kaya ng sarili naming lakas, ng sarili naming galing o ng sarili naming talino para maintindihan po ang mga nais niyong sabihin po sa amin. Kaya, Lord, we ask for the help, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Lord, na siyang tangi po, Ama, na makakatulong sa amin ng higit, O Diyos, para maintindihan po namin kayo, maranasan namin kayo, Lord. And Father, gaya ng iyong salita, Lord, salamat rin dahil ang iyong banal na Espiritong may kakayanan para po tanggalin ang lahat ng talukbong na posible pong humadlang para hindi namin kayo makita, hindi namin kayo marinig, at hindi namin kayo maranasan sa umaga pong ito, Lord. That's why we pray and declare the power of your Holy Spirit, Lord, na maranasan, to manifest, Lord, sa buhay po namin ngayon. Pahintulutan niyo po, Ama, na ang lugar pong ito, ang pag-aaral pong ito ay patuloy po na maging daan para ang mga buhay namin ay mapalapit sa iyo, magkaroon ng totoong pagbabago at maranasan namin yung mga pagpapala na nakalaan po para sa amin bilang iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, Lord, sa oras pong ito. And again, we rebuke ang lahat ng mga kasinungalingan, mga tukso, mga banta ng kaaway, and we declare victory, Lord, because of your blood on the cross, because of your power of your Holy Spirit, Lord, sa buhay po namin. Kayo po yung magsalita, kayo po yung makita namin, marinig namin sa umaga pong ito. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan natin po ng malakas ang Panginoon. Amen, amen. Yan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong kahalagahan ng pagiging malapit sa Diyos. Sabihin natin, ng kausap. Tama ho ba? Bibihira yun ditong parang lahat gustong kausapin. Mas marami sa atin yung posibleng, parang tinatansya mo yung kausap mo, yung katabi mo. Tama ho ba? Hindi ho tayo, bibihira po, posible mas higit po sa atin yung talagang namimili ng kakausapin, ng sasamahan, at lalo na yung magiging kaibigan. Tama ho? Na po? At alam nyo, hindi naman ho masama yun. Sa totoo lang, dapat lang naman ho talaga na somehow namimili tayo lalo na ng kaibigan, lalo yung mga bata o kabataang nandito po ngayon. Dahil kung ang kaibigan mo o mga taong nasa paligid mo, sila yung maglalayo sa Diyos, dapat mo talagang iwasan sila. No, kung yung mga kaibigan mo at malalapit sa iyo ang magdudulot sa iyo para gumawa ng mga masasamang bagay, umiwas ka talaga sa kanila. Yan yung tama. At alam nyo, tayo hindi lang po namimili tayo ng kaibigan. Most especially, most of us, marami sa atin, namimili tayo na magiging kaklose natin. Tama ho ba? Tingin mo yung katabi mo, kaklose mo ba? Di ba? Sa totoo lang, even yung katabi mo ngayon, pinili mo yan. No? Na sila yung hindi daw sure. Di ba? Wala nang ibang upuan. Pero karamihan sa atin, pinili mong sila yung makatabi. Tama ho? Kasi totoo naman talaga, namimili po tayo. At alam nyo, ang kagandahan po, gusto kong makita po natin ngayon, ang kagandahan po sa Diyos, hindi po siya katulad natin eh. Tama ho ba? Hindi ho siya katulad ng tao. Kasi imagine niyo kung what if kung ang Diyos, namimili rin siya ng taong pagpapalain, mamimili siya ng taong papatawarin, mamimili lang siya ng taong ililigtas o dadalhin sa langit. Naku, kawawa na tayo. Malamang, siguro, kahit po ako o lahat tayo, baka posibleng hindi ho tayo mapili na kung namimili siya. At gusto kong sabihin po sa atin, kapag inaral natin ang Bible, ang Diyos, wala ho siyang paborito.
na wala hong paborito po ang Lord. Na wala ho siyang pinipili. No? Sa totoo lang lahat, no? Kaya nga po, ang pag-aaralan po natin, sa totoo lang, makikita natin sa Bible from literally, mga kapatid, hindi ho ako nag-exaggerate, literally, mula Genesis hanggang Revelation, makikita at mararamdaman natin yung pagnanais ng Lord na ang bawat tao, ang bawat isa sa atin ay ilapit sa puso ng Diyos. Naintindihan po ba? No? Kaya nga po, ang sabi po in the book of James, na po, chapter 4, no, sabi ho, very clear po yan. Very clear. So, sabi po in James chapter 4, basahin po natin, meron rin sa English ba? Ayan, sige. Sa English ho muna, basahin po natin na malakas sa English. 1, 2, 3, go. Nawala. Ayan. No? So, sige, samahan niyo po ko, may dalahong Bible po dyan. In the book of James chapter 4, verse 8a. Yan, okay. So sabi ho dito sa Bible ko, ayan, ala pa. James chapter 4, verse 8a. Sabi, draw near to God and He will draw near to you. Na po, sa ibang salin yan, come near to God and He will come near to you. Na po, so sabi ho ng Biblia yan, basahin naman po natin sa Tagalog, na po, para mas luminaw ho ng higit. No? So sabi po, no, kasi sa English, ibang version yung draw near or come near. No po, pero sa Tagalog, no, mas malinaw. Basahin po natin ng malakas. No, kahit yung unang pangungusap lang, yung unang sentence lang ho muna. 1, 2, 3, go. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So ito po ay isang katotohanan na tinuturo ho ng Biblia. Ulitin ko, mula Genesis hanggang Revelation, ito po ay isang katotohanan na hindi ho natin maitatanggi. Na po, na ang Diyos ay nagnanais na ang bawat nilikha niya ay mapalapit sa Kanya. Maging close kay Lord. No, lumapit tayo sa Kanya at gayon rin naman, ang Diyos ay mapalapit rin sa atin. No, just to give us some examples. Alam nyo, even sa creation ng Lord sa tao, very special yung pagkakalikha ng Lord sa atin. Dinisenyo ng Diyos ang tao. Sabi nga, in the book of Genesis chapter 1, na po, lahat ng creation niya ay, sabi niya lang, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng dagat, magkaroon ng puno, magkaroon ng lahat ng bagay dito sa mundo. Pero pagdating nung ang tao na nilikha ng Diyos, alam niyo, sabi ho ng Bible, sabi yan, no, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Medyo ang ganda rin ng English kasi sabi, God, sabi, let us create men. No po? At sabi po doon yung salitang form, no? No, para bang makikita natin na talagang tayo po ay hinugis. Na para bang hinugis tayo ng kamay ng Diyos mismo. Hindi niya lang basta sinabing magkaroon ng tao, hindi. Sabi ng Bible, kumuha siya ng alabok at hinugis niya ho yung alabok at hinulma niyang bilang tao. At ang sabi, very clear, special ang pagkakagawa, we were created in the image and likeness of God. Sa Tagalog, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Sabihin mo nga sa katabi mo, kalarawan mo si Lord. Sabihin mo sa kabila, kawangis mo ang Panginoon. No po, yun ang katotohanan, no? Pero ang demonyo kasi talagang pinipilit niya kung baliin yung lahat ng yung ginawa at gusto ng Lord eh. Pero originally, talaga lahat tayo, we were created in the image and likeness of God. No, kaya ang demonyo yung pinipilit niyang tanggalin yung imahe ng Diyos sa atin, yung kalarawan ng Diyos sa atin, gustong tanggalin at nakawin ng demonyo po yun. No po, and sabi rin po, in the book of Genesis chapter 2, next verse po natin, sabi ho dyan, verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, ito nga ho yun, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So wala hong ginawa ang Diyos na ganon. No, tayo lang po yun na sabi nga yung hininga ng Diyos, kaya yun po yung naging dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng buhay dito sa mundo. No, kaya tayo po ay, no, meron po tayong katawan, tayo po ay merong kaluluwa at meron po tayong spirito, tayo po ay kakaiba sa lahat ng nilikha po ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, no, sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka. Ayan, nilikha ka ng Diyos. Ayan, okay ho, naintindihan na, kaya tatahimik tayo, mga bata. Okay, mabuti ka.
Dalawang Ethan ho ito eh. Ito rin, Ethan rin ito eh. Okay? Kabisado kong pangalan niya mga yan. Mga prayer warrior ko yan eh. Nagpe-pray niyo ako ha. Mga susunodong magpapastor po itong mga batang ito. Amen. Oh, dami nag-amen. Lagot kayo. Mga umupo daw dyan magpapastor eh. Susunod kayo magpapastor. Kaya dapat behave kayo. Okay. Okay, saan ba tayo? Okay, makinig ko kayo. No, so tayo po ay special na nilikha ng Diyos. Amen. Kasi gusto po ng Lord na tayo po ay mapalapit sa Kanya. Diba? Tayo ay maging close talaga sa Panginoon. Diba? So, at hindi lang po yun, alam nyo, makinig mabuti, nung pumasok po ang kasalanan, sa totoo lang, tayo po ay nahiwalay na sa Diyos. Nung nagkasala na sila Adan at Eva, tinukso sila ni Satanas, nahiwalay na. Pero hindi ho na natili hong ganun. Bakit? Sabihin mo, bakit? Mas malakas sabihin mo, bakit? Yan, no? Para lalo kayong ma-focus tayo. Bakit to? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, gumawa ang Diyos pa rin ng kapamaraanan. Hindi tayo na natiling hiwalay kay Lord. Bakit? Ang dami niyang ginawang paraan. Kahit na tayo nahiwalay initially sa kasalanan, ang dami niyang ginawang paraan para abutin niya tayo. Para ilapit pa rin tayo sa Diyos. No, ang isa po sa napakagandang larawan ay yung sa Old Testament may tabernacle na tinatawag. No, sa Tagalog yung tabernakulo. Ang ibig sabihin po doon ay ito po ay dwelling place ng Diyos. Ang ibig sabihin ng tabernacle, dwelling place of God. Na kung saan ang Diyos, ang sabi ng Bible, siya po ay bumababa doon, nananahan po doon, nangungusap siya, nagpapala siya sa isang tent na yon o tabernacle. At hindi lang po doon, nag-evolve pa ho yun. Bakit po? Kasi nagkaroon ng templo during the Old Testament times. At ang ibig sabihin naman po ng templo ay palace of, isa pong parang mas malaki nga, palasyo ng dwelling place of God. Parang ganun o yung ibig sabihin po ng templo. In short, ito pong mga bagay na to ay nagpapakita ng larawan na ang Diyos gusto niya talagang bumaba. Gusto niya hong manahan, makipag-ugnayan ng malapitan po sa tao. Kahit po may hadlang na ang kasalanan. Naintindihan po ba? At alam niyo po, mga kapatid, ulitin ko, ang Diyos ay wala hong paborito. Lahat tayo paborito ho ng Diyos. Sabihin mo nga, paborito ka rin ni Lord. Ayan. Alam niyo, hindi ho katulad ng, di ba, minsan itatanggi, di ba, minsan may mga magulang na kakantyawan ng mga anak, naku, may paborito ka sa aming magkakapatid. At hindi ako yon, di ba? May ganun ko minsan sa loob ng bahay, di ba? Pero alam niyo, sa totoo lang, ang mga magulang, hindi naman nila intention na magkaroon ng paborito eh. Although merong ibang mga magulang talaga na gano'n, na para bang gustong iparamdam, hindi ho natin alam kung bakit nagkaganon. Pero karamihan sa magulang, sa totoo lang ayaw nila rin ng may paborito sa loob po ng bahay. Pero hindi ho kasi matatanggi, makinig hong mabuti ho dito. Parang katulad ho rin po sa atin po. Alam nyo, pakinggan nyo itong mabuti. Makinig hong mabuti sa akin, makinig hong mabuti. Kung gaano tayo kalapit o kalayo sa Diyos ngayon, ito po ay nakabatay sa ating po mga desisyon at mga pagpili na ginagawa sa buhay. Ulitin ko po, pagbulay-bulayan ho natin po ito. Kung gaano tayo kalapit o kalayo sa Diyos ngayon, ito po ay may direktang kinalaman sa mga bagay na pinipili, pinagdedesisyon na natin o sinasakripisyo natin para po sa Diyos. No? Kaya po, kung minsan, para bang mapapansin mo, parang masyado siyang binibless ni Lord. Parang love na love siya ni Lord. No, parang katulad din naman ng magulang. Sa totoo lang, para bang may mga anak na malapit sa puso ng magulang. Sa totoo lang. Para bang nabibigyan ng pasalubong, nabibigyan ng na-embrace, na-encourage. Di ba? Parang sometimes ganun. Alam niyo ho, hindi rin ho kasi maitatanggi. Bakit? Kasi may mga anak rin naman pong may mga desisyon, may mga pagpili, may mga pagsunod. Na sa totoo lang, sila yung parang nagiging malapit sa puso ng magulang kahit na hindi gusto ng magulang. Naintindihan po ba? Na alam nyo, ganun rin po ang Diyos. Meron po mga example po sa Bible na para bang masyado silang mahal ni Lord. At specifically sinabi, example na nga si David, diba? Sabi ng Bible mismo, ang description ng Bible sa kanya, a man after God's own heart. Ang taong malapit sa puso ng Diyos. Si Haring David na. Pero isa po sa halimbawa, kaya po, basahin mo muna natin yung Psalm 73 verse 28.
No, ito po yung isang kata ni Asaph, na po isa hong bahagi po ng nagpapaawit during the Old Testament times. At basahin po natin po ito ng malakas, okay? Basahin natin malakas. 1, 2, 3, go. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Sabi rin po sa English, ang ganda, but as for me, sabi ni Asaph. Para bang sinasabi niya, pero para sa akin, ang desisyon ko, sabi niya, gusto kong, ang pinakaninanais ko ay manatili sa piling o presensya ng Diyos. No, may mga tao talaga na ito yung laman ng puso nila. At muli, nawa ay, sana ito rin yung maging desire ng heart natin kasi ninanais ng Diyos to. Na po? At alam nyo, na po, kaya sabi nga ho dyan uli, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. At alam nyo, ang dami hong ma-example po sa Bible na mga ordinaryong tao, pero nung pinili nilang mapalapit sa Lord, nung gumawa sila ng mga desisyon, pagsunod at sakripisyo, ay sila po'y talagang literal na naging malapit sa Diyos. Ang isa na po sa example po nito si Moses. No po? Talagang makikita ho natin yung kanyang pagsunod, yung kanyang pagsasakripisyo, kanyang mga pagpiling ginawa. Kaya sa totoo lang, sabi ng Bible, no, kung merong taong nakipag-usap sa Diyos ng mukhaan, face to face, sabi ng Bible, si Moses ho yun. No po? Nakakausap niya ang Diyos ng harapan, ng mukhaan, sabi ng Bible. No, every time, lalo na kapag si Moises ay umaakit sa bundok, sabi ng Bible, ang glory ng Diyos ay bumababa at linulukuban yung bundok. Dahil nakikipag-usap ang Diyos kay Moises. Kaya to the point that every time nabababa si Moises after niya makipag-usap sa Diyos, anong sabi ng Bible? Nabababa siya, nagniningning yung mukha niya. Bakit? Kasi yung glory ng Lord natatransfer sa kanya. Naintindihan mo ba? At alam nyo, sabi nga in the book of Exodus, sabi ho dyan, so ito po yan, basahin po natin na malakas. Exodus 30:11. 1, 2, 3, go. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Yan. No, very clear po yung Bible. Ang ganda ho. So sabi ho, si Moises ay nakikipag-usap sa Diyos ng harap-harapan tulad ng isang malapit na kaibigan. Imaginein po natin yun. Di ba, sa totoo lang, meron tayong mga pinangarap na sana, naging close ako ng idol kong artista, idol kong basketball player, o kaya naging close ako ng mayor, o kaya ng congressman, ng senator, o lalo na presidente. Di ba? Kung meron tayong pipiliin, parang ganun. Meron tayong gusto maging close na mga sikat or ma-impluensya. Tama ho ba? Hello? Pero alam nyo, ulitin ko, ang Diyos mismo ay ninanais niya. The King of Kings, the Lord of Lords, yung Diyos na creator ng buong mundo, kahit na napakadakila niya, ninanais niyang tayo'y mapalapit sa Kanya. Nais niyang tayo'y mag-ituring niyang parang kaibigan, katulad nung sabi ho dito. At alam niyo, ang ganda ho dito, hindi lang si Moises, bakit? Kasi sabi ho dito, maging si Josue, nakita niya yung difference. Nakita niya po yung kaibahan, yung pagpapala na ginagawa ng Diyos kay Moises. Bakit? Kasi si Moises ay madalas lumapit kay Lord. Kaya sabi niya, siguro gusto ko rin mapalapit sa Diyos. Kaya anong sabi ho ng Bible dito sa bandang huli? Pagkatapos si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue. Ito po yung tent of meeting or yung tabernacle na tinatawag. Na po si Joshua, nakita niya yung difference kay Moises eh. Kaya ang sabi niya, decision niya rin. No? Sabi ho ng Bible, decision niya rin na si Josue po ay nung manatili rin ho dun sa presensya ho ng Panginoon. Na susundan ho ba? Na kukuha po, na intindihan po yung... So ito ho yung sinasabi ho. Pakibigyan na sila. Yan, okay.
So ito ho yung sinasabi ho dyan ng Bible. No po, kaya naman, sa makinig ho sa akin, kaya nga naman rin, mga kapatid, kaya ho si Josue, makita natin, ganun rin ho yung paggamit ng Diyos sa kanya. No, ganun rin ho pinagpala at pinagtagumpay ng Lord si Josue. Bakit? Kasi maging si Josue, naipasa yung kauhawan sa presensya ng Diyos. No, sabi si Moises nga, umuwi na ng tolda niya, ng bahay niya. Pero si Josue, hindi. Gusto niya ring manatili doon sa tent. May desire siya, ibig sabihin, na mapalapit sa Diyos. Ulitin ko yung ang Diyos ay nagnanais na mapalapit sa atin. At ang mga taong nagnanais na mapalapit sa Kanya, makikita natin nandun yung paggalaw ng Lord. Nandun po yung glory ng Lord na nai-impart sa Kanya. Nandun po yung pagtatagumpay, yung pagpapala, yung pagtugon sa panalangin. Nandun po yung totoong biyaya ng Diyos sa mga taong nagnanais na lumapit sa Panginoon. Naintindihan ho ba? And I believe yung tent of meeting, ito yung fellowship ngayon. Every time, no, yung mga taong nag-desire na, Lord, gusto kong umattend ng church, gusto kong umattend ng service, gusto kong umattend ng mga Bible study, gusto kong umattend ng mga prayer meetings, gusto kong umattend ng mga care group or accountability group. Ito ho yung ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Naintindihan ho ba? Na po, kaya po, ang sabi ho ng Bible, na po, yan po yung ilan ho sa mga example, na po, na yung mga taong napapalapit sa Panginoon. And another example na, nababanggit ko na rin ho kaganina, si Haring David, no, na tinawag pong a man after God's own heart. Yung taong malapit sa puso ng Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, hindi ho sila naging malapit sa Diyos dahil po perfect sila. Dahil ho, sinless sila. Hindi ho. Si Moises, no, tindi rin ho ng galit niya, kaya nga hindi siya nakapasok sa promised land. Bakit? Kasi umiral yung galit niya, yung pagiging mainitin niya ng ulo eh. Tama ho ba? Si David, pinili ba siya ng Lord dahil perfect siya? Hindi. Sa totoo lang, nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba. Tama ho ba? Tapos pinapatay niya pa yung asawa ni Bathsheba. Na po? Hindi ho dahil sa perfect sila at maging tayo, wala akong perfect sa atin. Pero kahit na hindi tayo perfect, nandun pa rin yung pagnanais ng Lord na mapalapit tayo sa Kanya. Kaya alam niyo po, that's the difference of familiarity and intimacy. Sabihin nga natin familiarity. Sabihin natin intimacy. Now, medyo mas maganda, kung gusto kong kunin yung word na intimacy. Ano po? At alam niyo, pagka sinearch niyo po yung definition ng intimacy sa mga dictionary, sasabihin niya familiarity. Pero sa totoo lang, mas gusto ko, meron akong na-discover na definition. Kasi alam niyo, yung familiarity, listen carefully, makinig mo, napakahalaga ho nito. Na po, ang intimacy, hindi siya, although it's one of the definitions ng yung familiarity, definitions ng intimacy. Pero sa totoo lang, parang medyo mababaw. Bakit? Kasi sa totoo lang, ang familiarity, parang halimbawa sa mag-asawa. Sa totoo lang, kahit na ayaw mo, o hindi mo gustuhin, dahil palagi kayong magkasama na sa isang bahay kayo, magiging familiar kayo sa isa't isa. Tama ho ba? Hello, magiging familiar kayo. Alam mo na kung maggalit siya, alam mo na kung naiinis siya, alam mo na kung napipikon siya. No? To the point, yung hininga pa lang, alam mo na kung siya na eh. Di ba? Wala akong biro, di ba? Para bang anino pa lang, alam mo na, yabag pa lang. Bakit? Kasi familiar ka. Kahit hindi mo gustuhin, magiging familiar ka sa kanya. No, sorry po, kahit nga po, di ba yung utot, di ba? Pero, oy, wag ka nang tumanggi, alam ko utot mo, di ba? Di ba, bakit kasi sobrang familiar mo, para kahit yun, alam mo yung amoy, di ba? Hindi mo itatanggi. Naintindihan mo? Lalo na sa mag-asawa, di ba? No, yun yung familiarity. Pero, alam nyo, yung intimacy, hindi ho yan automatic na nangyayari. Kaya gusto kong kunin yung definition ng isang nabasa ko na intimacy. Sabi niya, ang intimacy ay, no, ito ho, hindi ho automatic na nangyayari. Bagkus ito po, sabi niya, it is intentional. Intentionally knowing and being known by another person. Ulitin ko ho, sabi ko niya sa Ingles, intimacy is intentionally knowing and being known by another person. No, yung para maging intimate ka sa isang tao, kailangan gustuhin mong makilala siya at hayaan mo rin siyang makilala ka niya. At kasama dito yung the good, the bad, and the ugly. No, hindi lang yung mga pogi points mo, hindi lang yung mga kagandahan sa'yo, even yung mga pangit sa'yo, even yung mga masama sa'yo, at pinaka nakasusuklam sa'yo, ay iaalaw mong makita nila.
yun yung masasabi nating may intimacy na kayo. Naintindihan mo ba? Sa mag-asawa, ganun rin ho yun. No, yung ulitin ko, familiarity, kahit hindi mo gustuhin, kusang dumarating yan. Magiging familiar kayo sa isa't isa. Pero ang intimacy, kailangan intentional to. May part ka at may part yung isang tao. At alam nyo, ito rin ho yung gusto ng Lord. Sa totoo lang, wala na tayong ililihim kay Lord. Tama ho ba? Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang ililihim sa Diyos. Sabi mo sa Kanya, kilala ka ni Lord. No, yun ho yung katotohanan. Lahat ho, yung mabuti sa atin, yung masama sa atin, pati mga pangit po sa atin, kilala tayo ng Diyos. Pero in spite of that, nandun pa rin yung desire ni Lord na tanggapin tayo, mahalin tayo. Yung pagnanais niya pa rin na yakapin tayo kasama hindi lang yung mabubuting bagay, maging mga masasama at mga pangit sa'yo, yayakapin ng Diyos yan. Naintindihan mo ba? Hello? Na po, ulitin po, sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord maging close kayo. Ayan. Na po. Kaya po, sabi po in Psalm 27, si David, ulitin ko si David, naging close sila ng Lord, hindi dahil naging perfect siya. Hindi ho. Dami niya kasalanan. Mas masama pa yung kasalanan ni David kaysa po kay Abraham, kay Saul. No? Pero in spite of that, naging man after God's own heart siya. At hindi ho binago ng Diyos yun. Hello, hindi ho nabago yun. Sinabi ni Lord, kasi sumuway ka, matigas ang ulo mo. Hindi ho, burahin ko na yung tawag ko sa'yo. Hindi ho. Nung natili po yun. Naintindihan mo ba? Kaya pong sabi po ni David, in Psalm 27 verses 4 and 5, basahin po natin na malakas, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa Kanya ng patnubay. Napakaganda sabi po ni David, no? It's one thing that I desire. No, hindi ho siya nag-desire pa ng mas maganda pang palasyo, no? Mas maraming kayamanan, hindi niya ho dinesire yun. Mahalaga yun, yes. Pero sabi niya, isa lang bagay yung pinaka-nananais ng puso ko. At ano ho yun? Sabi niya, isa lang bagay inihiling ko sa Lord. No, isa lang talaga ang aking hangarin. Talagang kinonfirm niya. Sabi niya, ano daw po? Ang tumira sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, manahan sa presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya ho yung kaibahan kapag nananahan siya at nananatili sa presensya ng Diyos. Naintindihan mo ba? Alam ni David na discover niya ho yun, nagkaroon siya ng experiential na po, physical experiences po doon. At sabi ho doon, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Verse 5, bakit daw ho? Ito ho, verse 5. Bakit? Kasi itatago niya ako kapag may kaguluhan. Ang Diyos mismo magpo-protection sa iyo kapag nandun ka sa matinding problema. Kapag gayon yung desire ng puso mo, Lord, gusto kong palaging umattend ng church, gusto kong palaging manatili sa presensya mo. Na po, ang Diyos ang magbibigay ng protection sa iyo. Yun po yung sabi niya, at naranasan ni David yan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Na po, sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Na po, magtatagumpay, may katagumpayan, may pag-iingat, may pagpapala ang Diyos. No, yan po yung patotoo po ni Haring David. Na po. Kaya po, sabi rin nga ho, makikita natin, ulitin ko mula sa Old Testament, creation pa lang ng Lord sa tao, nandun na yung desire ng Lord. Dinisenyo tayo ng Lord. At gumawa siya ng maraming kapamaraanan para po mapalapit tayo sa Kanya. At even hanggang New Testament, gusto ko kayong bigyan ng mga ilang talata po sa Bible. In the book of John chapter 1, verses 1 to 5 and 14. No, si Jesus mismo, na makikita natin yung desire ni Jesus na talagang manahan po sa atin, mapalapit tayo sa Kanya. Yang sabi mo ng Bible, nang pasimula ay naroon na ang salita. So, pakinig kong mabuti kasi ito napakalagang doktrina po ito. May mga kulto o mga maling pananampalataya na tinitwist nila to. Naintindihan mo ba? Kasi very clear po dito na si Jesus po ay Diyos. Hindi ho siya tao lang.
Na po, very clear ho dito, napakalinaw po nito po na kailangan dapat alam natin at memorize po natin sana po ito. Kaya sabihan, nang pasimula ay naroon ng salita. So sabi sa Bible, sa English, in the beginning was the Word. Na po, simula pa, bago pa ang creation, nandun na yung salita. At ang sabi, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya somehow, sa totoo lang, hindi man makikita sa Bible yung salitang Trinity, pero po ito'y nagpapahapyaw na may iisang Diyos, pero nagpapakahayag siya sa tatlong persona. Yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at yung Diyos Espiritu Santo. At si Jesus, siya po ay pinapakilala in the beginning was the Word. Kaya sabi ho dyan, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Si Jesus yung spoken word. Nung nagke-create ang God ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya po sabi po in verse 3, sabi po next verse, sabi diyan, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya ng salita. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Yung salita pa rin yung niya. Ha? Kaya verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito naghapi kailanman ng kadiliman. Then verse 14, talon po tayo, napakahalagan to. Basahin mo natin ng sabay-sabay at malakas verse 14. 1, 2, 3, go. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sabi po sa Ingles, napakaganda. And the word became flesh. Sabi po sa English. And dwelt among us. Yung salitang dwelt o yung dwelling, nanahan o nanirahan. Kaya po makikita ho natin na si Jesus, pwede namang siyang manatili na lang sa langit, pero talagang makikita natin yung desire ng Diyos na manahan kapiling ng kanyang mga nilikha. Lalo na ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Naintindihan na. At hindi lang ho yung gusto niyang iparanas yung kanyang kabutihan at kaluwalhatian. So, mula sa Old Testament hanggang kay Jesus, at alam niyo ang isa pa ho dyan, yung banal na spirito nagpapatunay. Nakikita ho natin yung progression, creation ng Lord, yung tent of meeting, yung tabernacle, yung temple, tapos si Jesus bumaba, para talagang abutin tayo. And even umakyat si Jesus, sabi niya, huwag kayong mag-alala. May ipapalit ako, may isusugo ako, at yun po yung banal na spirito. Kaya sabi po in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16, sabi ng Bible, nasamahan niyo po ako ng pagbabasa muli na malakas. 1, 2, 3, go! Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang spirito? Mas malakas, lalo na yung mga bata dito sa harapan. Mas malakas, ulitin natin. 1, 2, 3, go! Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang spirito? Nandiyan na naman yung salitang naninirahan. At ang sabi, during the Old Testament time, makinig ko, diba literal na templo ho yun, yung may haligi, yung may bubong, yung may tapakan. Pero sa pagdating ng New Testament, ang sabi ng Bible, ang ginawang templo na ng Diyos, wala hong iba. Kundi ang bawat isa po sa atin, yung puso ho natin. Naintindihan mo ba? Kaya kapag tinanggap natin si Jesus sa puso natin, yung banal na spirito ng Diyos ang pumapasok sa puso natin. Bakit? Kasi daw tayo na yung bagong templo ng Diyos. Naintindihan mo? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yung bagong templo ng Diyos. Naintindihan mo ba? Nananahan na ang banal na spirito sa puso at sa buhay po natin. Hello? Kaya po kung tayo ang templo ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, kaya wag mong dudumihan ang buhay mo. Kasi nananahan si Lord sa atin. Naintindihan mo ba? Kung alam mong nandyan ang Panginoon, lalasingin mo ba siya? Pausukan mo ba siya? Hindi. Insenso daw. Naintindihan mo ba? Dudumihan mo ba yung alam mong nandyan ang Lord? Hindi.
Na wag nating dudumihan, kasi tayo na yung bagong templo. During the Old Testament, wala hong dapat dumi. Talagang malinis ang templo, lalo na hanggang ngayon dapat. Naintindihan mo ba? Bakit? Kasi nagnanais ang Lord na mapalapit talaga tayo sa Kanya. Tayo po yung bagong templo ng Banal na Espiritu. And another example pa po, alam nyo, di ba sa panahon ni Jesus, makinig pa hong mabuti, panahon ni Jesus, di ba, so naging tao siya, tama ho ba? Diyos siya na nagkatawang tao. At di ba, nung habang nandito siya sa mundo, nagtuturo siya, ang dami niyang tagasunod. Pero sa dami ng kanya, di ba, isang araw ng kanyang pagtuturo, anong sabi ng Bible? May 5,000 lalaki yung nandun. Hindi pa kasama yung babae at mga anak. So, napaka-safe na sabihin, isang meeting pa lang ng pagtuturo ni Jesus, may 15,000 na tao na. Pero ang sabi ng Bible, out of the so many crowds, pumili siya ng 70. Na po, may isang pagkakataon, pumili siya ng 70 tagasunod. At sabi niya sa 17 na followers na yun, sige, humayo kayo, mangharal kayo, mag-pray kayo, pagalingin niyo lahat ng may sakit, magpalayas kayo ng demonyo. Pumili siya ng 70. Pero sabi rin ng Bible, listen carefully, sa 70 na yun, pumili pa siya ng 12. At tinawag niyang 12 disciples, na naging 12 apostles. Pero sa 12, anong sabi ng Bible? Merong tao pang mas malapit sa kanya. Yung tinatawag na inner circle. Na po, si James, si Peter, at si John. Pero out of the 3, mga kapatid, meron pa rin mas close kay Lord. At sino ho yun? Si John. Si Apostle John. At 5 beses niya pong binanggit sa Book of John. Sabi niya, siya yung disipulong mahal ng Panginoon. Disciple whom Jesus loved. Ulitin ko, yung question kaganina na sabi ko, may paborito ba si Lord? Ha? Wala. Bigyan ko kayo ng isang example. Alam niyo, ulitin ko, kaya makinig pong mabuti. Yung taong malapit sa Diyos, bakit? Bakit siya naging malapit kay Lord? Kasi pinipili nila. Na po, at nagdedesisyon sila. At sumusunod sila at nagsasakripisyo sila para mapalapit sa Diyos. Yun yung naging tugon nila sa pagmamahal ni Lord. Ang pagmamahal ng Diyos, pantay-pantayan. Pero iba-iba yung response ng tao. Naintindihan mo ba? Sabi po, in the book of John, ito po, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinensyan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Verse 24. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po iyon? Diba? So makikita ho natin dito, talagang pinipili palagi ni Juan na ilapit yung kanyang sarili. Kaya ang sabi ng Bible, humilig si John sa dibdib ng Panginoon. Walang ibang gumagawa noon. No, siya lang. Naintindihan, no? Ibig sabihin talagang hindi siya malayo. Pinipilit niyang kung nasan si Jesus, nandun siya palagi sa tabi ni Lord. Kaya't every time na may gusto siyang sabihin at itanong, no, hihilig siya parang mga anak. Diba? Diba yung mga anak na parang bang yayakap sa tatay, tapos yung ulo niya ididikit sa dibdib ng tatay o ng nanay. Bakit? Kasi ito'y naglalarawan ng pagiging malapit sa Diyos, ng intimacy with God. Naintindihan ho ba? Ulitin ko, hindi ho paborito ni Jesus si John. Pero very clear, mahal siya ng Lord. Na po? Bakit? Kasi pinili at nagdesisyon si John na ilapit yung kanyang sarili sa Diyos. Naintindihan? Si Peter, di ba? Makita mo, bida-bida rin to, pero sabi niya, hindi niya kayang lumapit kay Lord ng katulad ng paglapit ni John. No, kaya inutusan niya pa si John. Di ba? Pakita ng mga kung sino yun. Sinenyasan, yun yung sabi ng Bible eh. Naintindihan ho ba? No po, kaya ito po yung makikita ho natin. At the same time, kaya makikita ho natin dito, makinig ho mabuti. Kaya yung word na intimacy, ano yung definition ng intimacy? It is intentionally knowing and being known. The good, the bad, and the ugly. Naintindihan, no? Pakinggan nyo ito mabuti. Di ba yung 12 disciples, talagang close na to kay Lord? Makikita natin yan sa Gospels.
Kung nasaan ang Panginoon, kasama niya yung 12 disciples naglalakbay, nasa bangka, tama ho ba, nagtuturo, nagpapagaling, nagpe-pray, nagpapalayas ng demonyo, kasama niya yung 12 disciples. Pero out of the 12, yung tatlo, may special na pinagsasamahan sila ng Panginoon. Na walang ibang nakasaksi ng transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok, na kung saan si Moises at si Elijah ay nagpakita pa. Tama ho ba? Kaya very special. Bakit? Kasi yung glory ni Jesus nung nasa langit siya, pinakita niya mismo sa tatlo. Ano ho yun? Good thing ba yun or bad thing yun? Good thing yun. Tama ho ba? Napakagandang karanasan yun. Pero hindi rin ho maitatanggi, nung si Jesus bago siya mamatay sa Garden of Gethsemane, meron rin siyang piniling makasama niya. Tama ho ba? At sino uli yun? Si James, si Peter, at si John. Na kung saan pinakita ni Jesus, hindi lang yung kaluwalhatian niya, even yung kanyang paghihinagpis. Even yung kanyang sabi ng Bible, yung kanyang matinding kalungkutan, hinayaan niyang makita ng mga taong tatlo na to na malalapit sa puso niya. And that is intimacy. Ito yung totoong pagiging malapit sa Diyos. Naintindihan, no? At ganun rin no ang Lord sa atin. Don't expect na palaging glory yung pakikita niya. Sometimes, even po yung matinding kalungkutan at kagipitan ng buhay, kahirapan sometimes, pinahintulot yun ng Lord. Bakit? Kasi gusto niyang maging malapit tayo sa Kanya. And it should be our response na, Lord, lalapit kong todo pa rin yung sarili ko sa'yo. Naintindihan ho ba? Na po, yun ho yung makikita ho natin sa mga talata pong ito. At alam nyo, another example before we end. In the book of Philippians chapter 3 verse 10, maging si Pablo, isa pong halimbawa, kaya pinapakita ko mula Genesis hanggang Revelation, makikita ho talaga natin. Na po, kaya very clear, nung creation, yung tent of meeting, tabernacle, temple, si Jesus, bumaba pa siya dito, tayo, ginawa niya pang templo, at ang daming patunay, hanggang sa Revelation, bakit kasi yung langit, na kung saan yung mga totoong anak ng Diyos, hindi na mawawalay sa Kanya. Talagang maninirahan ng eternally, kasama na ng Diyos. Makikita natin, ulitin ko, yung desire ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya. The good, the bad, and the ugly. Very clear ho yan sa Bible. Even si Apostol Pablo na dating mamamatay tao. Naintindihan mo ba? Dating spiritual terrorist, nakaranas po nito ng kalapitan ng Diyos. Kaya anong sabi niya? Anong desire rin ng puso niya? Parang nag-e-echo yung sabi ni David. Sabi po in the book of Philippians chapter 3 verse 10. Basahin mo natin na malakas. 1, 2, 3, go. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ganda ng sabi ni Paul. Hindi niya sinabi dito ang tanging hangarin ko ngayon, dumami pa yung church planting ko. Dumami pa yung maisulat kong libro. Dumami pa yung, even yung sinabi niya, hindi niya sinabi niyan, dumami pa yung maligtas, hindi niya sinabi. Pero yung pinakalaman ng puso ni Paul, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon, isa lang talaga. Ano yung sabi niya? Ano pa yung hangad ng puso niya? Lubusang makilala niya pa si Kristo. Biro natin yung grabe naman talaga dito, no? Na Lord, wala na ako ibang ninanais pa. Gusto pa kitang makilala pa. Bakit? Kasi alam ni Paul that every time na lumalalim yung pagkakilala niya sa Diyos, lalong nagpapakahayag yung Diyos sa kanya. Automatic nang mangyayari yung mga dinanais ng puso niya kapag ka nakilala niya at naranasan ng lubos ang Panginoon. Kaya sana tayo po, ang ganda nung inawit natin kaganina, huwag manatili na ito lang yung alam mo patungkol sa Diyos. Huwag kang manatiling ganun. Na sana i-desire mo pa, Lord, I want to know you more. Naintindihan mo ba? Huwag kang manatili, yan lang yung nakikita mo sa Diyos, yan lang yung pinaranas ng Lord sa iyo, kasi marami pang pwede. At yun yung gusto ng Diyos. Naintindihan mo ba?
Kaya lang alam nyo, second to the last na passage, ito yung problem ho kasi. Alam nyo, marami yung mga mananampalataya, ang akala nila ay close na sila sa Panginoon. Akala nila malapit na sila kay Lord. Para bang, kaya minsan invite mo, likatin ka ng Bible. Hindi, alam ko na yan. Para, hindi man lalabas sa labi, pero baka yun yung laman ng puso. Hindi, alam ko na yan. Okay na yan, kaya ko na yan. Yeah. Minsan, ganun eh. At alam nyo, naniniwala ko, yung 7 churches sa Book of Revelation, ito po'y kumakatawan sa mga iglesia o sa mga mananampalataya sa huling panahon. Alam niyo yung isa ho sa binigyang sulat ng Panginoong Jesus, yung church sa Laodicea, ito po yung liham niya. Sabi ho yung previous verses po nito, sabi ng Lord sa kanila, sabi ng Panginoong Jesus, sumulat siya sa church sa Laodicea. Sabi niya, ako'y lubos na nalulungkot sa inyo. Bakit? Kasi hindi kayo malamig, hindi rin kayo mainit, maligamgam kayo. Tapos sabi ng Lord sa kanya, ang akala nyo, maayos kayo, pero hindi kayo maayos. Akala nyo mayaman kayo, pero naghihirap kayo. Ang totoo, naghihirap kayo. Akala nyo magagara ang damit nyo, pero sabi ng Bible, basahin nyo yung pag-uwi nyo ng bahay, nakahubad kayo sa paningin ko. So pwede ho pala na ang tingin natin sa sarili natin ay mali o kakaiba sa pagtingin ng Diyos. Naintindihan mo ba? Possible pala na pwedeng akala mo, okay na, malapit ka na kay Lord. Enough na yung ginagawa mo. Pero pwede palang sabihin ng Lord, kulang pa. Hindi pa. Naintindihan mo ba? At ito ho yun. Sabi ho sa verse 10, Revelation na, chapter 3 verse 20. Sabi ho dyan, tingnan mo. So sabi ni Jesus yan, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Pansinin lang ho natin mabuti po ito. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, pansinin natin po ito. Pansinin mo natin po ito. Last na ho ito. Magpe-pray na ho tayo. So sabi ho ni Jesus, sabi niya, tingnan mo. Anong sabi ni Lord? Anong sabi niya? Noon nakatayo ako saan daw ho? Sa pintuan. So ibig sabihin, si Jesus wala na sa loob ng church. Bakit? Kasi sabi na sa labas na siya ng pinto. Naintindihan ba? Posible pala na akala ng mga mananampalataya sa Laodicea, kasama pa nila ng Lord. Bakit? Kasi posibleng ginagawa pa rin nila yung Sunday services, paglilingkuran, Bible study, mga training, lahat ng pag-aaral. Pero ang Lord pala, nandun sa labas ng pinto. At ang sabi ng Bible, hindi lang siya nasa labas ng pinto, aba kumakatok pa siya. At hindi lang siya kumakatok, sabi pa ng Bible, sabi ni Jesus mismo, naghihintay nga kung may makarinig sa akin eh. Makarinig nung katoko at pagbuksan yung pintuan. Bakit? Anong sabi niya? Anong gustong gawin ni Lord? Sabi, kung di rin gindi naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, anong sabi? Papasok ako at kakain akong kasala niya. So makikita pa rin natin dito yung intimacy na gusto ni Lord. Tama mo ba? Hindi lang siya basta papasok, gusto niya ng totoong fellowship. No, gusto niya ng malalim na usapan. At gusto niya mag-enjoy tayo kasama siya. Hello? No, hindi lang ba siya basta upo? Mag-uusap kayo, kakain kayo. Yun yung sabi ng Bible eh. Naintindihan no? Very clear po ito, mga kapatid. Marami pang gustong iparanas ang Lord sa atin. Marami pang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, sa kinabukasan mo, sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa paglilingkuran mo. Marami pang gustong iparanas ang Diyos. Pero our response should be, Lord, mas pipiliin kong lumapit sa iyo. Naintindihan mo ba? Last passage na tayo tayong lahat and may we invite the worship team na tulungan tayong manambahan bago tayo manalangin. Last passage na po ito in the book of Matthew chapter 7 verse 23. Pakinggan niyo ho itong mabuti. Sige, akit na ho yung worship team po dito sa taas. Pakinggan niyo ho itong mabuti. Bago ho tayo mag-pray at mag-end, makinig ho mabuti. Huwag ho kayong mamamali ng pagkaunawa ho dito. Please, hinihiling ko po yung higit niyo hong pakikinig at pag-unawa ngayon. Kasi baka mamali ho kayo ng maging yung mga nanonood sa inyong tahanan, makinig pong mabuti.
Hindi ho tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay matatamo sa paggawa ng mabuti. Wala hong pupunta ng langit kasi gumawa siya ng maraming kabutihan. Wala ho. Ang dami hong talata sa Bible. Isa ho dyan ay Ephesians 2:8 and 9. Pupunta ang tao ng langit dahil lang ho sa pananampalataya, hindi ho sa paggawa ng mabuti. Naintindihan ho ba? Malino ho ba? Yan ho ang tinuturo ng Biblia at yan rin po ang tinuturo ng church na to. Na po, hindi ho natin kayang bayaran yung pagpunta ng langit ng paggawa ng mabuti. Pupunta tayo ng langit kasi biyaya ng Lord at kailangan nating tanggapin ang biyaya na to sa pamagitan ng pananampalataya. At sabi ng Bible, papasukin natin siya sa puso natin. John 1:12, magiging anak tayo ng Diyos. Pupunta tayo ng langit. Pero makinig kong mabuti. Ang Biblia ay nagpakita ng mga palatandaan ng mga taong tumanggap at totoong sumampalataya sa Kanya. One of them nga, sabi nga, di ba last week na pag-aralan natin, yung taong totoong tumanggap sa mampalataya, nagkakaroon niya ng kauhawan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Nagkakaroon niya ng desire na umattend ng church, ng Bible study, magbasa ng Bible, mag-pray, mag-worship kay Lord, and even mag-serve kay God. Sila yung mga totoong tumanggap kay Lord. At the same time, hindi natatapos doon kasi sila gagawa ng mabuti. Bilang pasasalamat lang. At bilang patunay na sila yung mga totoong anak ng Diyos. Kaya gumagawa ng kabutihan. Pero alam niyo, sabi sa Bible, may mga tao na hindi pupunta ng langit. Bakit? Ito yung sasabihin ng Lord sa kanila balang araw. At sana nawa, makinig ko mga kapatid, makinig mabuti. Hindi ko sinasabi to, kaya sabi ko huwag kayong ma-misinterpret. Hindi ko tinuturo at binabanggit ito para magduda kayo ng inyong pananampalataya o ng inyong kaligtasan. Hindi ho yun. Yang sabi ko nga, isang sa halimbawa may ginto kang hikaw, matatakot ka bang ipakita yan sa nag-aalahas kung totoo hindi? Kung alam mong totoo yung hikaw mo, singsing mo o porseles mo, hindi ka matatakot kahit na sino pang mag-testing ng ginto na alahas mo. Matutuwa ka pa nga. Bakit? Kasi lalong mapapatunayan na ba totoo? Hindi fake yung ginto mo. Tama ho ba? Nasusundan ho ba? Ganun rin naman ho yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung totoong may faith ka kay Lord, hindi ka dapat matakot at hindi ka dapat magduda sa pananampalataya mo. Kasi all the more na tetest yung faith mo, all the more na patunayan mong totoo yung faith ko kay God. Pupunta ako ng langit. Pero ito yung nakakalungkot. Makinig mo mabuti. May mga tao na nag-a-assume na may faith sila kay Lord. Assuming lang. At sana wala ho dito yan. Yan yung panalangin at pakiusap ko po. Panalangin ko nawa wala sa atin. Bakit to? Kasi sabi ng Bible, sabi dyan hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Naintindihan mo ba? Hindi lahat na nagsasabing, Lord, Lord. Sabi rin nga ng Bible, hindi lahat. May mga taong sasabihin nila balang araw, Lord, di ba nagturo pa nga ako? Di ba nagpalayas pa nga ako ng demonyo? Di ba nagpagaling pa nga ako ng may sakit? Nag-a-assume sila. Bakit? Kasi akala nila may totoo na silang faith at relasyon kay Lord. Bakit? Kasi ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa ng ibang mga totoong mananampalataya. Pero nung sasabihin daw ng Lord sa kanila, na po, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So sabi po dyan, verse 22. Next verse. Sabi po dyan, sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So may mga taong pwede palang gumagawa ng kabutihan, paglilingkuran, pero deep inside, kapag ka mag-isa na lang siya, namumuhay pala sa kasalanan. Naintindihan mo ba? Hindi ko sinasabing hindi na tayo nagkakasala, pero ulitin ko, magkaiba ang nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. At gusto kong bigyan ng matinding diin po ito. Anong sabi ho ni Jesus dito? Anong sabi niya unang-una? Hindi ko kayo kilala. Sa Ingles, I never knew you. Alam niyo, yung Hebrew word po ng new ay yada.
At yung Hebrew word po niya, sa totoo lang, kaya kapag sa English Bible na binabasa nyo, sa New Testament, sabi ho ng Bible, the book of Genesis, and Adam knew his wife Eve. Na po, and after that, nagkaroon sila ng anak. Hello, nabasa niyo ho ba yun? Sabi ho sa Ingles Adam knew his wife Eve. That's why they bore a son. Naiintindihan ho ba? So, ginagamit ho yung word na new. Ibig sabihin, during the Old Testament times, yung mag-asawa na merong intimate relationship. Listen carefully. Mula pa yung Old Testament, yung paggamit ng word na know or knew, ibig sabihin meron silang intimate relationship. So para bang sinasabi dito ng Biblia, para bang sinasabi ni Lord, lumayo kayo sa akin. Di ko kayo kilala. Anong ibig sabihin ng kilala? Wala tayong intimate relationship. Naintindihan mo ba? Hello? Hindi tayo close. Yun po, ito yung nakakalungkot, mga kapatid, na sana wag kong mangyari po sa atin. Na sa huling panahon, sasabihin ng Lord sa atin, hindi kita kilala. Bakit? Kasi hindi ka naman naglalaan ng panahon sa akin. Hindi ka naman totoong sumusunod sa akin. Hindi naman ako yung priority mo. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa harap ko. Ito yung pinaka nakakatakot na rejection na pwedeng maranasan ng tao. At ang sabi ng Bible, maraming tao balang araw sasabihin ng Lord ng ganito. Lumayo ka sa akin, di kita kilala. Ikaw na gumagawa at namumuhay sa kasamaan. Intindihan mo ba? And it's a good reminder for us. Kapatid, ulitin ko, hindi ko po tinuturo ito para pagdudahin ka sa pananampalataya na meron ka. Hindi ko sinasabing magduda ka sa kaligtasan na ino-offer ng Lord. Pero hindi rin masama na magpasiyasa tayo kay Lord. Kung totoo ba tayong, una, may pananampalataya ka ba talaga kay Lord? May relasyon ka ba talaga sa Kanya? Kaya tama yung Bible. Sabi ng Bible, hindi reliyon. Naintindihan mo ba? Hindi reliyon. Bagos relationship yung gusto niya. Yung intimacy, yung kalapitan. Evaluate yung natin sarili natin ngayon. Madalas ka bang naglalaan ng panahon kay Lord? Inuuna mo ba talaga siya? Close ba talaga kayo? Pinakikinggan mo ba talaga yung tinig niya? Sinusunod mo ba talaga yung kalooban ng Lord? Naintindihan mo? Araw-araw ba? O tuwing linggo lang? Naintindihan po? Tayo pong lahat ay yumuko at pwede bang palakpakan natin yung Lord sa kanyang mga salita sabihin sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, mas malakas pang palakpak para po sa Panginoon. And let's welcome the Holy Spirit sa umaga pong ito. Patuloy po nating sambahin ng Panginoon. Nawitan natin siya. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you. Father, we honor you. Father, we give you praise. Panginoon, salamat po. Salamat po. Sinasamba namin kayo sa lugar pong ito, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. We worship and we honor your holy name, God, Jesus. Amen, amen, amen. Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah. I want to know you. I want to hear your voice. I want to
Take me further. God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need. Solid pagkakataon, awitin natin sa Panginoon. Take me deeper than I've been before. Take me further. God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Siya nga po, Diyos. Siya nga po, Panginoon. Lord, it is our prayer, God. More of you, Lord. More of you, God. More of your presence, Lord, sa buhay po namin, sa pamilya po namin, sa simbahan po namin, sa paglilingkuran namin, sa aming pag-aaral, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. And Lord, salamat po dahil napakabait niyo, Panginoon. Hindi namin kinakailangan maging perfect. Hindi kailangan ng maraming kabutihan para ilapit niyo po yung sarili niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa desire niyo, God, na magkaroon kami ng malalim na ugnayan sa inyo pong bugtong na anak na si Jesus. And salamat rin sa desire niyo na daling kami sa langit balang araw. And eternally, hindi na kami mawalay pa po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Bago tayo magwakas sa panalangin, naniniwala po ako na meron pong nandito ngayon sa umaga pong ito, maging kayo po na nanonood sa inyo pong mga tahanan ngayon. Nasaan man kayo? Kung nararamdaman mo yung pangungusap ng Lord, na kinakaugnay ka ng Diyos, lalo na kung ikaw yung wala ka pang katiyakan na sigurado ka na kung sakaling mamamatay ka ay nakakatiyak kang sa langit ka pupunta. Ang pagpunta po ng langit ay hindi po nakabatay sa paggawa po ng mabuti. Very clear na tinuturo ng Bible, ang pupunta sa langit ay yung mga taong tumanggap at sumampalataya ng lubos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon, kapatid, hindi na po mahalaga kung matagal ka na sa church, hindi mahalaga kung pinanganak ka na sa loob ng simbahan, lumaki ka na sa simbahan na to, o ang nanay tatay mo ay mga lingkod ng Panginoon, ang kaligtasan ay isang personal na relasyon at desisyon na kailangan gawin ng bawat isa. Kaya kung nandito ka, hindi mo pa sinusuko ang buhay mo at gusto mong isuko ng lubos ang buhay mo sa Panginoon, taas mo yung kamay mo, pwede kitang samahan sa panalangin, di aksidente na nandito ka ngayon. Most especially if this is your first time na umattend ng ganitong panambahan, at kung nararamdaman mo na gusto mong isuko yung buhay mo kay Lord, gusto mong manampalataya ng lubos sa Kanya, gusto mong magkaroon ng katiyakan na kung sakaling mamamatay ka, ay dadaling ka ng Diyos sa langit at tatanggapin ka niya bilang isang anak. Sige, taas mo yung kamay mo. Huwag kang mahiya na maraming tao yung gumawa na ng desisyon na ganito. Kung ito yung kauna-unahang pagkakataon mo pa lang at hindi mo pa sinusuko yung buhay mo sa Panginoon ng lubos, kasamahan kita sa panalangin, magpe-pray tayo ng panalangin ng pagtanggap kay Lord. Hindi mo kinakailangan lumapit dito sa harapan, tataas mo lang yung kamay mo bilang tanda ng iyong pagsuko ng buhay kay Lord. Sige ho, maging mga nandiyan sa likuran, huwag ho kayong mahiya. If this is your first time
na tumanggap at sumampalataya kay Lord, mananalangin lang tayo. Taas niyo yung kamay niyo sa Panginoon. Amen. Salamat po sa mga kamay na yan. And also, mga kapatid, gusto ko rin isama sa panalangin yung mga tao po na alam ko kinakaugnay ng Lord ngayon. Katulad nung nabasa nating mga talata kaganina. Na baka posible na ang Lord ay nasa labas na ng pintuan ng puso mo at kumakatok siya sa iyo ngayon. Hindi ka namin hinuhusgahan. Ikaw yung nakakakilala sa sarili mo. Kung alam mo sa sitwasyon mo ngayon, nalalayo ka na kay Lord. Na posibleng ang Panginoong Jesus ay hindi mo na nakaka-fellowship ng malalim yan. At ang isa sa mga senyalis nito, yung kinakatamaran mo na yung pagbabasa ng Bible. Kinakatamaran mo na yung pananalangin, yung pag-attend ng church, pananambahan. At nararamdaman mo, kinakaugnay ka ng Lord. At kung gusto mo, panalangin mo, Lord, ibalik mo ako sa dati. At gusto ko na, Panginoon, magkaroon pa ng higit na mas malalim na relasyon sa'yo. Taas mo lang yung kamay mo and mananalangin rin tayo together. Huwag kang mahiya. Magpe-pray tayo para kay Lord yung gagawin mong pagtaas ng kamay. Amen. Salamat rin sa mga kamay na yan. Hindi ho kahinaan yung pag-amin sa Lord na, Lord, nagkukulang na ako, nalalayo na ako sa iyo. Na nawawag sabihin sa iyo ng Diyos, balang araw, hindi kita kilala. Kasi wala kayong malalim na ugnayan sa Panginoon. Kung ito yung panalangin mo, sige, manalangin, taas natin yung kamay natin kay Lord. Samahan na rin natin sa panalangin yung panalangin na pagtanggap sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa prayer na to. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Ulitin natin, sabay-sabay ho natin sabihin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Inaamin ko po na ako ay nalayo sa iyo dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan ko. Simula po pagkabata hanggang sa mga oras pong ito. Patawarin niyo po ako, O Diyos. Binubuksan ko po ang aking pong puso. Pinapapasok kita sa puso ko ngayon at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat niyo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Manatili ho tayo sa diwa ng panalangin. And Lord, muli salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga taong kauna-unahang tumanggap at sumampalataya sa iyo. Father, I pray, Lord, magpakahayag kayo sa kanila. Patuloy niyo silang bigyan ng kauhawan sa iyo. Patuloy niyo silang turuang manalangin, magbasa ng Biblia, at magpatuloy sa pagdalos mga gawain na patungkol po sa inyo, Panginoon. And Lord, I also specifically pray, yung mga kapatid ko pong nagtaas ng kamay na nandito sa church, maging sila po na nasa kanilang tahanan, Panginoon, na Lord, inaamin nila ang mensaheng ito ay para sa kanila, Lord. Dahil Lord, kumakatok na kayo sa kanilang, Lord, pintuan ng puso nila, O Diyos. At nagnanais kayo na pumasok at magkaroon ng malalim na ugnayan. Father, I pray, Lord, we ask for forgiveness sa lahat ng mga pagkukulang, even po ang mga kasalanan, even mga maling desisyon at mga maling pagpili. Kaya kung kaya't kami po ay nalayo sa iyo, O Diyos. And Father, I pray, God, for the help of your Holy Spirit, Lord. Muli niyo po kaming ibalik sa malalim na pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap po sa inyo, Panginoon. Gaya nun na pag-aralan po namin kaganina. Lord, tanggalin niyo po ang anumang hadlang, anumang pong sagabal, anumang mga panggugulo ng demonyo para lalo kaming mapalayo sa inyo. And Father, we pray, God, for your hand, O Lord. Yakapin niyo po kami, Lord. Salamat po dahil hindi namin kinakailangan pagiging palagi pong mabait para po tanggapin niyo po kami, Panginoon. Dahil tanggap niyo at yakap niyo, hindi lang yung mabuti. Lord, maging mga pangit, maging mga masasama sa buhay namin, Lord. And Father, I pray, God, iparanas niyo po, iparamdam niyo po sa bawat isa sa amin, lalo na po, Panginoon, yung nakakaramdam ng paglayo, ng panlalamig sa pananampalataya, muli niyo pong pag-alhabin, O Diyos. I pray for the fire of your Holy Spirit, God. I pray for the manifestation of your power, Lord.
Bigyan mo kami ng kauhawan sa iyong salita. Kauhawan sa panalangin. Kauhawan sa presensya niyo, O Diyos. At patuloy kayong magpakahayag sa amin, Panginoon. Sa bawat buhay namin, bawat pamilya namin, bawat ministeryo ng church namin, God. Father, draw us deeper unto you, Lord. Draw us nearer unto you. Gaya ng inawit po namin, O Diyos. And Father, I pray, God, na mga salita niyo pong napakinggan namin, maging mga inawit namin, manatili sa puso't isipan namin, Lord. Maging panalangin, maging awit din namin ito. Maging laman ito ng aming pong buhay, Panginoon. Salamat po sa inyong presensya, sa inyong kapangyarihan. Salamat po sa inyong mga salita. Lord, uwi kami na taglay namin yung pagpapala niyo. Taglay po namin ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan sa bawat buhay po namin. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Amen. May class 3.